Hello mga kawataydo, magbabalik tayo. Tuloy pa rin yung ating pag-share ng ating pong mga ginagawa. Kaya yung ating YouTube channel ay What I Do Vlog. Anong mga pinaggagawa natin. Ito naman ay makapagbigay sa atin ng kapulutan natin ng aral o idea. Sa ganun, pwedeng tayong gumawa. Lalo pag nahilig tayo mag-DIY. So binabahagi natin para makapag-share tayo sa inyo. So ito ngayon, ang sasakyan ay meron tayo ngayong sasakyan na gagawin. Ito ay maingay. So tune up natin. So paano mag-tune up, paano mag-timing, papakita natin sa inyo. So tara, umpisan natin. So yan yung gagawin natin. 4D56 yung makina natin. Hyundai ito. Hyundai Grace. Pero ang makina na ito kasi halos maraming gumagamit nito eh. 4D56, 4DBB, 4DBA. Okay. So ngayon dahil maingay ito, tinanggal na natin para makapag may space tayo dito sa harap. So tinanggal natin yung battery para save natin. Save. Okay. So ito tinanggal na natin. Meron ditong timing belt cover, so tinanggal natin pati yung pinaka pulley tinanggalin natin para maka-access tayo dito. Kasi pag nag-tune up tayo, kailangan makita natin at i-timing natin, check natin yung timing. At ito nga, nakita namin may mga konting lumihis. Kaya ang ginawa natin, tiniming natin. So gaya ng ito yung tawag nito. Ito yun sa injection pump. Okay. Tapos ito sa camshaft. Okay, yung sa taas. Ito yung crankshaft, ito sa baba. So meron siyang dalawang tensioner. Ito para sa crankshaft to. Sa camshaft sa taas. Tapos yung pangalawang tensioner dun sa loob. Kita niyo yan. Ito na para sa crankshaft naka-connect. Kaya tapos meron dalawa siyang balancer. So may mga timing yan. So papakita natin sa inyo. So ikutin natin bago tayo tune up. Sa mag-adjust ng valve clearance, timing muna natin. So yan. Pakita natin sa inyo yung marking. Okay. So ito sa camshaft natin, nilagay natin ng marking. So dapat dito siya magpantay. Yan. So naka na yan. Okay na yan. Tapos dito sa ating injection pump. Yan. So nakita nyo rin yung ito, dulo. So lagi. So yan. Gumamit tayo ng liquid eraser para makita natin yung mga marking para maging sakto. So yan. Ito. Balik tayo ulit. So ito yung camshaft natin. Ito yung marking niya, kita nyo yan. Tapos ito yung injection pump natin. Yan. Ito yung mark ko. So, sakto na. Tapos, yung ating balancer na isa, kita nyo yan, puti. Ito. Tapos yung puti din sa loob, yun o. Yun. So, nakatap. Timing na. Tapos yung balancer din sa baba. Kita nyo ba? Ito. Ito turo ko. Ito. So, balancer, naka na rin yan, naka-timing na rin. Tapos itong crankshaft natin, ito yung timing sa crankshaft sa pinaka pulley nya. Tapos ito yung timing mark nya. So pagka ganyan, naka top dead center ka na. So para mo siya, parang sigurado ka. Tapos sa cover nya,
ilagay din natin kung naka top dead center pag nilagay natin yung pulley. So ilagay natin yung pulley. So ito na. Nilagay din natin yung pulley natin. Yan o. So nilagay natin yung marking, yung kulay puti. Yan yung gatla dyan. Yung marking sa pulley. Tapos ito. Sa cover niya. Sa cover niya ito naka-T. So yan. Timing. So pwede na tayong mag-adjust dito. So yung pag-adjust naman ng valve clearance, gamit lang yung flat screw. Tapos 12 flat natin sana. So sa pag-adjust naman natin dito ay nilagyan din natin ng tanda. Okay. So itong gagawin natin ay short method na pag-adjust ng valve clearance. So nilagyan din natin ng tanda to. Okay, may mga white. Para-paraan lang din kanya-kanyang. So gamit itong 12, luwagan mo yan. So dahil naka-top dead center na tayo. So ang una nating adjust ay itong piston number 1. Ito yung exhaust, ito yung intake. So adjust natin yan at ang ibibigay lang natin diyan na clearance ay 10 sa 0.010 sa inches. Ito, kita nyo yan. Tapos sa millimeter ay 0.25. So yun adjust niya, pare-pareho lang. Adjust ng exhaust, adjust ng intake ay sa inches ay 0.010. And sa millimeter ay 0.25. So adjust nyo to, ito. So ganyan. So pag medyo maluwag, mahigpit, i-release yun lang to tapos ikutin na ng flat screw. Okay. Tapos pag okay na, higpitan nyo yan. So nahulog pa. So na-adjust na natin. Tapos yung intake naman sa piston number 1 pa rin tayo. So pag okay na, so yan. And the next sa piston number 2, ang i-adjust natin ay yung ito, yung puti, intake. Bakit intake yan? So diretso sa dito eh. Yan o, itong ito. So intake yan. So i-adjust din natin. So okay na. Tapos next sa piston number 3, ang i-adjust natin ay exhaust. So ito exhaust may kulay white. So i-adjust din natin yan. Short method lang yung para natin. So pareho na to lahat. Yan, tinan nyo. Okay. So dahil naka top dead center, piston number 1, yung exhaust, i-adjust natin 10 inches o 0.010 sa inches, 0.25 sa millimeter. So ito yung exhaust, intake. Para hindi mo makalimutan, madali mo tandaan, laktawan mo lang ng isa, ito sa piston number 2, tapos punta ka na doon. Ito yung intake. Tapos yung katabi niya ay exhaust sa piston number 3. So yon. So doon tayo sa next. I-adjust natin. Dito naman tayo sa pangalawa. So ikutin natin ulit yung pulley. Okay, yung crankshaft. Ang timing ng piston number 4, ang running mate niya ay piston number 1. Okay, so dahil ito yung ita-timing natin yung piston number 4, yung running mate niya ay piston number 1. So itong intake, exhaust, pag bumaba to tapos umakyat, pag pumantay dito sa exhaust niya, pag pumutik konti, yun na yun. So pwede na natin i-adjust yun. So ikutin lang natin. Ikot. Okay, so wala pa. Tingnan nyo yung exhaust, ito. Pipitik yan. Bababa. So abangan nyo yan. Yun, gumalaw na siya. Tapos bababa yan. Yun. Lapit na. So, yan, nakita nyo yan.
yung exhaust pag pumantay na dun sa intake, tapos pag kumibo na konti itong intake, so yun na yun. So yun naman yung i-adjust nyo. Ito naman itong intake sa piston number 4, exhaust sa piston number 4, piston number 3 yung intake, at saka sa piston number 2 yung exhaust nya. So itong i-check natin 10 ulit. Yan, so okay na yan. Tapos ito okay na rin. Tapos ito sa intake sa piston number 3. So piston number 4 intakes, exhaust. Piston number 3 ay intake. Okay na. Okay. So tapos yung piston number 2 ay ito yung exhaust. Okay. So ganyan lang yung pag-check, pag-adjust ng valve clearance ng ating 4D56 na makina. So okay, so yun lang yun yung pinaka short method. Sunod naman natin video paano natin mag valve clearance. Long method naman itong isa-isayin natin. Itong 1, ang running mate niya ito ay 4, so doon tayo magbabantay sa exhaust, sa intake. Tapos itong kung sa 3 naman tayo, kasi 1, 3, 4, 2 yan, sa 3 naman tayo, ang running mate ng 3 ay 2. So bantayin natin yung intake ulit. Pag nagpantay, pumitik, yun na yun, adjust natin yung 3. Okay, pag sa 4 tayo, long method, ang running mate niya ay 1. So pag kumibo ulit, pag pumantay na yung exhaust sa intake, kumibo, check, i-ano natin yan, adjust natin. Tapos itong 2, running mate niya ay 3. So pag kumibo itong intake, bumaba yung exhaust, pumantay dito, pag gumalaw na ito konti yung intake, so yun na, ito na yung 2. So yun yung long method. So yun lang, at salamat sa inyo. Sana nakapagbigay tayo sa inyo ng idea o paano mag valve clearance. Anong unang gawin, ita-timing muna lahat yung ating kailangan yung timing mark, alam natin, at may ilagay natin doon. Tapos gamit lang yung ito para makita. Okay, so salamat, God bless, at please subscribe and click the notification bell para sa ating mga video. Sa mga nag-subscribe, salamat sa inyong suporta. Pagpalain tayo ng Panginoon.